naman po sa atin sa oras po na ito ay si kapatid na Regino Bansil, 53 years old, Catholic. Sige po, kapatid na Regino. Magandang gabi po, Brother Eli. Itong aking tanong sa iyo, Brother. Ano po ang dapat kong gawin upang matagpuan ko ang kaligtasan sa sinabi ng Biblia? At saan ko po ito matagpuan? Sa relihiyon ba o sa kay Kristo? Yun lang ang aking tanong sa iyo. Alam niyo yung kaligtasan sinasabi sa Biblia, nasa Biblia po yun. 15:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Ayun, ang kaligtasan po yung ebanghelyo. Sabi ni Pablo, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na tinanggap ninyo, na pinananatilihan ninyo, sa pamamagitan nitong ebanghelyo, ligtas kayo. Ang katunayan sa Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang kaligtasan po nasa ebanghelyo, nandun sa aral ni Kristo. Yung ebanghelyo po, yun yung mabubuting balita, yun yung mga aral ni Kristo, yung mga katuruan ni Kristo. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang kaligtasan po nasa ebanghelyo, nasa aral. Ito nga yung mga isinulat na aral ng mga apostol, na kung pagsasama-samahin mo, hindi lang 10, hindi kagaya ng pangaral ng Sabadista, 10 utos. Yung aral ng ebanghelyo po, malawak yon. May aral yon tungkol sa pananamit, sa pagkain, sa pakikisama sa asawa, pagdadala ng anak, pagpapalaki sa anak, pakikisama ng anak sa magulang, may paaral sa panalangin, sa pagsamba, kumpleto po yon. Yun nga yung ipinag-aanyaya po namin pagka mass indoctrination eh. Yun lahat ang doktrinang pinag-aaralan doon. Yun po yung tinatawag na aral ng ebanghelyo. Yung lahat ng kautusan ni Kristo na dapat nating masunod, yun ang aral ng ebanghelyo sa 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayun, yung kautusan ni Kristo, yun po yung ebanghelyo. Yun po ay kaliligtas natin. Ngayon, kasama po ron yung tunay na relihiyon. Bahagi ng aral ng ebanghelyo, yung pag-anib sa tunay na relihiyon. Yung pong relihiyon, yun po yung paraan ng pagsamba. Ayon sa salitang threskia sa Griego, sa original na Gregong salita, ang ginagamit po'y threskia. Ang kahulugan po ng threskia sa Grego ay pagsamba o ang paglilingkod sa Diyos. Kaya po, pong relihiyon, isa po yun sa bahagi ng katuruan ni Kristo. Kailangan nandun ka sa tamang relihiyon para ka maligtas. Ang Kristo po, may daladalang turo. Hindi yung sasabihin ng iba, tanggapin mo lang si Kristo, ligtas ka na. Hindi na kailangan ng relihiyon. Ang kahulugan ng relihiyon, pagsamba paglilingkod sa Diyos. Paano mo kayo sasabihin hindi na kailangan yon? Lagay nga natin sa screen, yung original na salitang ginamit sa Griegong Biblia, ang kahulugan ng threskia ay eto. Pakibasa mo nga, kapatid na Mel. Opo, ito pong nasa screen po natin. Sabi po dito, threskia. From a derivative of Greek 2357, sabi po, ceremonial observance, religion, worshiping. Yung relihiyon, yun po ang kahulugang isa nun, pagsamba o observance of ceremonies in religion. Yun po ang tinatawag na threskia. Pagka sinabi mong hindi na kailangan na relihiyon, hindi mo ba kailangan sumamba sa Diyos? Isang kahulugan ng relihiyon pagsamba sa Diyos Tatanungin nyo sa akin, saan po ba ang kaligtasan? Nasa relihiyon po ba o na kay Kristo? Pareho po yung kailangan kasi
bahagi ng utos ni Kristo yung pagsamba sa Diyos. Bahagi ng utos ni Kristo yung tamang relihiyon. Kung tatanggapin mo si Kristo, tatanggapin mo pati yung utos niya. Bahagi yun. Basahin natin ang 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayun, pinautos po ni Kristo yun eh. Kapuotan nyo masama, makisanib kayo sa mabuti. Meron siyang itinayo na mabuti. Sasanib ka o hindi? Sasabihin mo, hindi na, kailangan ko lang ikaw, Panginoong Jesus. Utos niya nga yung sumanib ka sa mabuti. Ayaw ka sumanib. Maliligtas ka ba noon? Natigas ang ulo mo. Sasabihin mo, hindi na ikakailangan relihiyon. Si Kristo nga nagturo ng tamang pagsamba eh. Tamang relihiyon, si Kristo nagturo nun. Yung tamang iglesia, siya nagturo nun. O ngayon, asan ang kaligtasan? Kay Kristo. Paano? Sa pamagitan ng kanyang turo o ng kanyang ebanghelyo. Sasabihin mo lang, tinanggap mo si Kristo, ayaw mo naman tanggapin yung turo niya. Anong ginagawa mo nun? 12:48 ng 1. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Nakita mo kapatid, ang nagtatakwil sa akin, sabi ni Jesus, hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, hahatulan siya ng aking pananalita. Hindi ka maliligtas. Kaya ang pagtanggap kay Kristo, kasabay na tatanggapin mo yung kanyang salita, yung kanyang turo. At isa sa turo niya, aanib ka dun sa tamang pagsamba o relihiyon. Yun ang sagot sa iyong tanong, kapatid. Salamat po. Lipat naman tayo ng Lucena City. Go ahead, please. Lucena. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po mula dito si kapatid na Peter James Pineda, isa pong Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli, at salamat po sa Diyos at na tinulungan niya ako mga pagtanong sa inyo. Ang itatanong ko lang po ay ganito, bakit po hindi ipinapinta ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mukha at ng mga apostol? Salamat po. Kasi bawal, kapatid. Bawal yung gagawa ka ng mga larawang inanyuan. Bawal yun mula pa sa umpisa. 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran naman sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopoot sa akin. Bawal ng Diyos pala kapatid. Huwag kang gagawa ng mga larawan, nalawang inanyuan, kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong paglilingkuran sila o luluhuran man sila. Bawal yun, kapatid. Kaya kahit siguro may pintor sa apostol, hindi sila nagpinta ng mukha ni Kristo. Kasi alam mo, kapatid, ang isang logic doon, yung bulaklak, maipipinta mo sa papel. Yung bulaklak, magagawa mong papel. Papel na bulaklak, kagaya ng paper roses. Makakagawa ka ng bulaklak na gawa ng kahoy. Diyan sa Betis, maraming mga gumagawa ng bulaklak, kahoy. Merong gumagawa ng bulaklak, plastic. Pero yung mismong ng bulaklak, yung amoy ng bulaklak, yung amoy ng talulot ng bulaklak, hindi mo mailagay sa papel, hindi mo rin mailagay sa plastic eh. Lalong-lalo naman yung Diyos, hindi mo mailalagay sa larawan yung kadakilaan ng Diyos, di mo pwedeng ilagay sa pintura yon. Basahin natin ang Isaiah 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ayon, ang aking kaluwalhatian, sabi ng Diyos, hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Hindi pwedeng mai-express sa larawan ang tunay na Kristo. That is unpaintable. That is unwritable.
Yan ang sagot sa tanong mo, kapatid. Okay po. Salamat po. Lipat naman tayo ng San Pablo City, Laguna. Go ahead, Laguna, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Ang panahon po nating magtatanong dito sa San Pablo City ay si kapatid na Marvin Castro. Isa po siyang Katoliko. Sige po, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Parang yung pong tanong sa Lucena ay kadugtong ng tanong ko dito sa San Pablo kasi actually, parang ayoko pa ngang umattend gawa ng maraming mga balakid pero sinunod ko talaga yung gusto ko kasi gusto ko kayong matanong. Pero hindi ko naman po kayo challenge dahil alam ko pong marami na kayong alam. So yung pong bawal, yung picture ni Jesus Christ or whatsoever, di ba sabi niyo po bawal nga po. Pero ang tanong ko, bakit po may lumabas? At saka accurate po ba talaga na yun talaga kaya po yung mga images ng mga ni Cristo at saka ng mga saints na nire-revere ng mga Catholics in the present times? Salamat sa iyong partisipasyon, kapatid na Marvin. Pero alam mo, no, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na isang paglapastangan kay Kristo ang pinagagawa, insulto kay Kristo. Tinan mo ang kanilang ipinintang retrato ni Kristo. Papakita ko sa iyong isa-isa. Brad Mel, isa-isahin mo nga. Opo, kapatid na Eli, ito po, nakikita na po siguro ninyo dyan sa Laguna at sa lahat ng dako. Iba-iba po itong nakikita po namin dito sa screen, kapatid na Eli. Ito, mahaba ang buhok, iba-iba ang itsura. Yung una, may balbas, may bigote. Sa bagay, puro may balbas at may bigote ito. Pero magkakaiba po ng figura, ng mukha, pati buhok. Itong pangalawa, iba, parang malungkot. Yung pangatlo, malamlam ang mata, medyo kulot-kulot ng konti o siyagi ang buhok. Yung pang-apat, parang African, maitim siya. Tinan mo, yung isa naman parang Europeo. Opo. No? Yung susunod naman, parang Brito na kinalimutan ng sosyedad. Ano? Yung susunod naman, parang Amerikanong hilaw. Yung susunod, parang kamukha ni Nero. No? Yung isusunod pa, iba na naman uli. Yung isa naman parang babae. Oh. Tingnan mo, kamukha ni Mona Lisa. Yan ang pruweba. Hindi totoo yung ginagawa nila na yan. Kasi, ang tao, maging matanda, bata, o anuman ang kalagayan sa buhay, at least, 2 photo, magkakapareho. 3, may kapareho. 4, may 6, 7, may 10, may kapareho. May mga features na makikita ka na remarkable para ma-recognize mo. Siya na nga yun. In different settings or in different costumes or clothing, makikita mo yung facial expression. May mga kapareho. Dito, walang magkapareho kahit isa eh. At napakalapastangan kay Kristo. Bakit? Bawal ni Kristo sa lalaki, mahaba ang buhok, hinabaan ang buhok ni Kristo. Pwede ba naman sabihin ni Kristo, bawal sa lalaki, mahaba buhok, lalaki siya, mahaba buhok niya. Nasa Biblia yun eh. Basahin natin ang 11:14 ng unang Korinto. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Mahalay sa lalaki, mahabang buhok. Si Kristo yung lalaki eh. Kaya si Kristo, hindi mahaba ang buhok noon. Dahil utos ni Kristo na yung mahabang buhok, mahalay sa lalaki yon. 2:20 ng Roma. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ganyan ba si Kristo? Na yung tinuturo niya sa iba, hindi niya tinuturo sa kanyang sarili? Sabi niya, huwag magnakaw ay nagnanakaw siya. Sabi niya, mahalay sa lalaki, mahaba buhok. Siya naman, mahaba ang buhok niya. Mali yan. Yung konsepto kung mahaba ang buhok ni Kristo, napakamali niyan. Hindi totoo yan. Yan ang pruweba na hindi totoo yung pinag-iimbento nila yan. Hindi nga accurate eh. Paano ka nakakita ng Kristong negro? Hudyo yun. Paano accurate yung binubuhat nyo sa Quiapo? Huwag kayong magagalit sa akin, mga Katoliko. Bakit naging negro si Kristo? Iniinsulto nyo ba si Kristo? Na kahit ano na lang gusto nyo gawing kulay, gawin nyo. Merong pula, merong kulay Chinese, may kulay. Tapos miski yung Santo Niño, may ginawa sila, Santo Niño, barbero.
Santo Niño, basketball player. Puro pang-insulto kay Kristo pinagagawa nitong mga ito eh. Hindi ba kayo nahahalayan na ginaganyan nyo ang Kristo? Kung iginagalang nyo bilang tagapagligtas, accurate ba yan? Accurate ba yan na si Kristo'y negro? Hindi totoo yun. Hindi negro si Kristo. Si Kristo'y Hudyo. Hindi siya negro. Tandaan nyo yun, mga kapatid. Kaya mali po yung ginagawa ng Katoliko na yan. Actually, hindi mo dapat lagyan ng larawan eh. Bakit? 4:23 ang turo ni Kristo sa Juan. Datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi magsisisamba sa larawan. Ang sumasamba sa Diyos, palibhasa ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto, kailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang manner ng pagsamba. Hindi ka luluhod sa larawan, hindi mo lalagyan ng kandila, hindi mo lalagyan ng esperma, hindi mo lalagyan ng bulaklak, hindi mo lalagyan ng kung ano-anong mga dekorasyon dahil ang Diyos ay Espiritu at ang sumasambay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang turo ni Kristo, kapatid. Okay po, kapatid na Marvin. Okay. Lipat po tayo ng Iloilo City, kapatid na Ricky. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Narito po ang magtatanong sa atin, si Mr. Margarito Benedict, dating Iglesia ni Cristo. Magandang gabi po, Bradley, at sa lahat na tagapanood sa buong mundo po. Matagal na po akong nakikinig sa radio, TCRH, at nanonood po sa programa nyo sa television, RPN, at ngayon, UNTV po. Habang ako po ay nakikinig sa turo mo mula sa Biblia, ay sabay na rin po akong nagsusuri sa turo ng Jehovah's Witnesses sa loob na rin po ng 12 taon mahigit. Maraming salamat po sa Panginoon dahil binigyan po ako ng pagkakataon na maiparating ko po sa inyo ang ilan lang sa mga napakaraming kong mga katanong ngayong gabi kay Eli. Tungkol po ito sa pangalang Jehovah na mababasa na rin po sa Biblia. Katunayan po sa Genesis 22:14, Exodus 6:3, Exodus 17:15, Hukom 6:24. At isa po ito sa panyayaan niyo po na suriin at basahin ang Biblia. Ang tanong ko po ganito, mayroon po bang batayan sa Biblia na nasabi mong mali ang pangalang Jehovah? Pangalawa po, maliwanag na nakasulat sa Biblia ang pangalan ng Diyos at maliwanag na binigkas po ito ng mga sinauna gaya ni Moises at David. Kung ito po ay mali, ano po ang tama? Pangatlo po, kung walang J sa Hebrong alphabet, nangangahulugan po bang mali na rin ang pangalang Jesus, Jeremiah, Josue, Job, Jacob, Jonas, at alam rin ba ni James na ang pangalan niya Santiago? Pangapat po, ang tetragrammaton na makikita sa orihinal na kasulatan ay ama po ba ang pagbigkas? Yan po, Brother Eli. Nababasa mo sa Biblia mo ang Jehovah. Sa Biblia ko, walang Jehovah eh. Sa Biblia ko. Kasi ang ginagamit kong Biblia, yung mga nanggaling sa matatandang translation. Kagaya noong Codex Sinaiticus. Yung Codex Sinaiticus, isinulat yon noong 4th century. No? Gaya rin ng Oxyrhynchus Papyrus na sinulat noong 3rd century. At yung Hebrew Bible na isinulat bago pa dumating yung panahon na lumitaw yung pangalang Jehovah. Ayon. Hindi naman mahirap intindihin yun eh. Ang nakasulat sa mga matatandang manuskrito, baka hindi mo alam kung ano kahulugan ng manuskrito, kapatid.
Ang manuskrito hindi printed. Sulat kamayon. Ang nakasulat sa manuskrito, YHWH, ang pangalan ng Diyos. Hindi lang sa manuskrito ng Biblia, pati sa labas ng Biblia, nung mga panahon na yon, nakasulat yung pangalan ng Diyos ng Israel. Kagaya doon sa tinatawag nating Moabite Stone. Doon sa Moabite Stone, doon sa kanyang 17 at 18 lines na nakasukit sa Moabite Stone, nakasulat doon yung pangalan ng Diyos ng Israel, YHWH. Yung Moabite Stone, yan ay ginawa noong 830 BCE. Nung gawin yan, 830 before Christ. Lumalabas, nasa 3,000 taon na yung Moabite Stone na yan. Kung saan nakalagay yung pangalan ng Diyos ng Israel na sinulat para sa karangalan ni Haring Mesya ng hari ng mga Moabita. At noon, wala pa yung pangalang Jehova. Dahil yung pangalang Jehova, na-imbento yan ng mga Masorets noong 14th century. Itong Moabite Stone, ginawa ito in honor of King Mesya, 830 bago nagkatawan tao si Kristo. Kung 2,000 taon na nagkatawan tao si Kristo, magta-3,000 taon na yung edad ng Moabite Stone. Ang mga sinaunang Biblia na isinulat sa Hebreo at saka sa Grego, walang teksto na may Jehova. Ang nakalagay sa teksto ay YHWH. Hindi Jehova yon kasi wala namang ang bigkas na hota sa Hebrew alphabet. Mahirap bang intindihin yon? Hindi naman mahirap intindihin yun eh. At tinatanggap ng saksi ni Jehova yan, no? Tinatanggap yan na yung pangalang Jehova, hindi kilala ng mga Hudyo yan sa inyong libro. Basahin natin ang libro ng mga saksi ni Jehova, kapatid namin. Doon sa nangangatwiran mula sa kasulatan. Huwag mo naman sabihin ito hindi mo pa pinaniniwalaan at hindi mo pa maintindihan. Libro nyo na ito. Basahin natin ang nangangatwiran mula sa kasulatan, pahina 191, kapatid namin. Opo, ito po ang sabi nila dito sa aklat nilang ito. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Ayan, ang bumalangkas ng salitang Jehova ay mga makabago, mga modern na mga translators ng Biblia. Na ito raw salitang Jehova, sabi ng libro nyo, hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Kaya walang apostol nagsulat ng Jehova Walang apostol na sumulat ng Jehova. Walang apostol na sumulat nung Jehobah. Wala nun. Walang apostol nun. Yung sinasabi mo, mali rin ba kung walang letter J? Mali rin ba yung pangalang Jeremias, Jacob, etc.? Alam naman natin sa Hebrew Bible, yung katumbas nun J, Y. Kaya sa Hebrew Bible, Jacob yun. Jeremiah yun. Yung lahat na nag-uumpisa sa letter J, yun mga nag-uumpisa sa letter Y. Kaya nga hindi pangalan ng Diyos yung Jehovah dahil nag-uumpisa yun sa letter J. Kaya pangalan ng Diyos nag-uumpisa sa letter Y. Ngayon, nung i-translate ang Biblia sa English, sa Latin, sa Spanish, sa iba-ibang mga lingwahe, siyempre may mga dialekto gumagamit ng J. Para rin naman yung Jesus. Hindi naman Jesus ang nakalagay sa Greek na original. Ang nakalagay sa Greek original, hindi J. I. Jesus ang nakalagay. Jesus. Jesus Christos. Yan ang nakasulat sa Greek. At yan din ang nakasulat sa sinulat ni San Lucas kasi si San Lucas Grego. Gumamit siya Jesus, hindi J. Baka yung sinasabi mong J, sa English yun. Kagaya ni James. Santiago sa English, James. Ganon. Talagang ganon. Merong mga barriers sa lengguwahe, Para mga German yan Yung
W, they pronounce it as V. Volkswagen. Volkswagen. Eh kung babasahin mo yun sa English, Volkswagen. Ayun ang basa ng mga English. Pero sa German, Volkswagen. Ayun. Kaya ang ibig lang sabihin, sa iba-ibang wika, nagkakaroon ng iba-ibang translation. Pero there's no such thing na kahit saang wika, meron salitang Jehova. Wala nun. Dahil invento lang yon ng mga Masoretes na nagsalin ng Biblia. At kailan niya naimbento? Doon sa inyong libro, sa Biblia nyo, nakalagay kung kailan naimbento yan. Doon sa New World Bible Translation Committee, ang sabi nila ron, kapatid na Mel, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ayan, lumitaw lang yung Jehovah sa Middle Ages, noong 14th century. Paano ko maniniwala at paano hindi mo maintindihan na hindi nakasulat sa Biblia yan? Nakasulat lang yan sa Biblia mo ngayon na itinranslate noong 1905. Yung Biblia mo na itinranslate ng King James Version ng 1611. Kasi naimbento yung salitang Jehovah noong 14th century. Natural, sa mga Bibliang ipiprint ng 1611, kagaya ng King James Version, pwede nang maisingit yung salitang Jehovah dahil naimbento na eh. Pero hindi galing sa Diyos yan, galing sa tao yan, kapatid. Huwag mong sabihin sa akin, binigkas ni Moises yan. Panluloko sa kapwa-tao, sabihin mo, binigkas ni Moises yung Jehovah. Eh sinasabi nga ng libro nyo eh. Hindi nga kilala ng mga Hudyo yung Jehovah, pati ng mga Kristiyano eh. Marunong ka pa ba sa mga pundador ng saksi ni Jehovah? Mali yan, kapatid. Huwag mong paglalangan ng tao. Mali yan. Sabihin mo, binigkas ni Moises, binigkas ng mga apostol. Hindi totoo yan. Hindi nila kailanman bibigkasin dahil naimbento yan, 14th century. Paano mabibigkas yan? 1,400 taon bago lumitaw, bibigkasin na Jehovah. Kayo lang naman ang nagsasabi niyan eh. At yan ay nalagay sa Biblia dahil sa mga taong pangahas na yung pangalan ng Diyos na YHWH, pinalitan ng letra, ginawan JHVH, tapos nilagyan ng E o A. Kaya lumitaw yung salitang Jehovah. Eh, bawal sa Biblia yan. Sa Biblia nga, magdagdag ka at magbawas ka ng isang tuldok, isang kudlit, bawal na eh. Eh, magdagdag ka pa ng letra. Eh, lalong bawal yon. Yan ang pinanggalingan ng Jehovah eh, imbento ng mga Masoret. Ngayon, kung hindi mo maintindihan, kapatid, wala ka ng pag-asang makaintindi pa pag hindi mo naintindihan yan. Kasi, ang sinasabi ko sa iyo, libro nyo na eh. Kasi pagka mismo libro nyo, hindi mo maintindihan, eh wala ka nang maiintindihan. Hindi na katakatakang hindi mo ako maintindihan. Dahil libro nyo na mismo may sabi, hindi pa naintindihan eh. Nasa libro nyo, ang Jehovah lumitaw 14th century. Hindi kilala ng mga Hudyo at saka ng mga Kristiyano. Tapos sasabihin mo, binigkas ni Moises, binigkas ng mga apostol. Mali yun. Pagliligaw sa kapwa-tao yun, huwag kang ganun. Masama yun. Nagpapatutuo ka sa mali. Lalabas niyan, testigo palso ka. Ikaw ay bulaang saksi. Bawal ng Diyos yun. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Hindi totoong binigkas ni Moises yung Jehovah at hindi rin binigkas yan ng mga apostol, kapatid. Yan ang sagot ko sa iyo. Okay po, papasalamat tayo sa lahat po ng ating mga naging panauhin ngayon sa iba't ibang dako ng ating pong mga Bible exposition sa Iriga City, Camarines Sur, sa Australia, sa Catbalogan, Samar, Macau, China, sa Saudi Arabia, Sultan Kudarat, sa Agusan del Sur, sa EDSA, Caloocan City, sa Santiago, Isabela, sa Angeles City, sa Congressional Avenue dyan sa Quezon City, sa Apalit, Pampanga, sa Lucena City, San Pablo City, Laguna, sa Iloilo City na nakaugnayan po natin ngayon. At sa iba't ibang mga monitoring centers natin na hindi po natin nakausap ngayong araw na ito at ganoon din sa mga nakamonitor sa ating pong mga satellite feeds sa iba't ibang dako ng mundo at ganoon din sa mga internet connections na ngayon po ay nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagpapasalamat tayo muli sa pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon upang makapagsilbi sa ating mga kababayan at sa ating mga kapwa-tao, anuman ang kanilang lahi.
At masa kami sa susunod po, sa tulong ng Panginoon ay makasama namin kayo at makapagpatuloy ng pakikinig at pagsusuri ng mga salita ng Diyos na ipinangangaral po ni kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Sana loobin ng Diyos na makarating kayo. Nanyayahan namin kayo sa masusing pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesus.